Nandito ako sa Ramada ngayon and later this afternoon, a-attend ako ng event which is Katipunan 2.0, Rise of the Filipino Leaders. At i-interviewin natin yung organizer, yung tatlo nating kabayan na tatakbo sa pagka-counselor at yung mga a-attend ng event ay subukan natin kausapin. So, samahan nyo ako dito sa event na ito. At kasama natin ngayon si Attorney Bernardo Gregorio. Attorney, bakit po ba tayo naandito ngayon sa Ramada? Ano po, for what is this event? Today is momentous and historic for Filipino community, for the Filipino community, not just here in Edmonton but across Alberta, and hopefully this will also resonate across provinces in Canada. We're launching not just a political party but also an initiative and a movement. Ito ay manggagaling o panggagalingan ng mga Filipino leaders who will now take part and participate in the October 2025 elections. Meron tayong tatlong pambato. Ito yung mga sigurado na magki-carry, magbibitbit ng prinsipyo at pangarap ng mga Pilipino sa governance dito sa Edmonton. Sila ay sila Manny Bautista, si Giselle General at Nikki Gokwan. They'll be representing districts in Edmonton or wards in Edmonton. Si Manny sa Cario, si Giselle General sa Sipiwiniak, at si Nikki Gokwan naman ay sa Nakota Isga. So sila, for lack of a better word siguro, pero proud ako sabihin, sila ang pambato natin ngayon dito sa Edmonton. Okay. Thank you very much, Attorney. And mamaya we'll have a chance na kausapin natin isa-isa yung mga tatakbo dito sa Edmonton ngayon. Okay, kasama po natin si Giselle General. At siya po ay tatakbong councilor dito sa Edmonton. So, Ma'am Giselle, what can you say about this event today, the Rise of the Filipino Leaders in Canada? Thank you for the opportunity to be interviewed. And I have to admit, I wish I had this in 2021. It's just really energizing and uplifting. Syempre, back in 2021, medyo alanganin pa ang gatherings because of COVID. So, feel ko yung approach sa campaign ko, very isolated siya. Had I had this in 2021, perhaps baka nanalo na ako nung first attempt. But I'm here now, running for a second time. And with the positivity and reactions I got from the audience, some people already approached me, takatira ako dyan, I will support you, I will sign your nomination papers. Kunin ko yung mga kakilala ko from the other side of the city. It's really, really uplifting. This is what community is all about. Yun yung talagang tema na naramdaman ko tonight. Thank you po. And just to clarify lang do sa ating mga viewers ngayon, saan po ba kayong part ng Edmonton tumatakbo? So, tumatakbo po ako doon sa area ng West Edmonton. Right now, it's called Ward CP Winnowac. Pero to help you visualize the area, it's the southwest part of the city. So starting sa Laurier Heights and Meadowlark neighborhoods, Glastonbury, Granville, Edgemont, Hamptons, Collingwood, Lessard, hanggang pababa until the river. So before Windermere. Pag umabot po kayo sa Windermere, masyado na po kayong malayo kasi tumawid na kayo sa river. But before that, so that west part of the city. Thank you very much po. Thank you. And good luck po sa inyo. Thank you so much. Thank you. Okay, at kasama na po natin dito si Kuya Manny Bautista. Siya po ay tatakbong councilor dito sa Edmonton. So, Kuya Manny, bakit po ba tayo naandito ngayon sa Ramada? Yes, magandang gabi, Brother Sok. Magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali sa lahat ng iyong mga viewer. Thank you for having us. Thank you sa pagpunta dito. Today is the official launch of the Katipunan 2.0 party. The second generation of the Katipunan, which was organized before in 1892. There were only 8 people who started the Katipunan. And after 4 years, it grew up to 220,000 that was able to establish the first republic in Asia. So regalo ng mga Pilipino yun, magkaroon ng unang republika sa Asia. So
Anong significance ito sa mga Pilipino sa Canada? Gusto nating ipakita yung galing at talino ng mga Pilipino in terms of governance at public service. So nandito kayo dahil nagsama-sama ang almost 200 na mga Pilipino na nagkita-kita sila to celebrate the goodness of being a Filipino. So, tatakbo po kayong councilor dito sa Edmonton. Which specific area po? So, tumatakbo po ako sa, it's called Ward Kahiro or Millwoods. So, the Ward Kahiro has 30,000 Filipinos and we only need 7,000 votes to be able to put the first Filipino councilor in Alberta because there never was a Filipino councilor in the province of Alberta. Thank you very much, Kuya Manny, at suportahan po natin si Kuya Manny for councilor. Kamusta mga kababayan? Kasama ko po ngayon si Kuya Nicky Gokwan. Tatakbo po siyang councilor dito sa Edmonton. Kuya Nicky, why are you running for councilor? Ang Edmonton ngayon, marami po tayong mga problema na hinaharap. Kabilang nandyan yung inflation natin, napakataas ngayon. No? Yung property tax natin na mataas. So kailangan we have to watch what we spend. Pangalawa, yung seguridad, no? Yung mga kababayan natin siguro nanonotice nyo, sumasakay kayo ng LRT, nakakatakot po. So, kailangan improve natin yung peace and order natin and security sa city. At pangatlo, yung basic services natin. Ano? Kita mo yung daan natin na hindi snow removal nakikita natin, snow push. Di ba? Tapos, yung grass natin, hindi nakakat. Yung mga potholes natin, ang tagal nilang inaayos. Di ba? So, ito yung mga simpleng problema pero hindi pwedeng pabayaan natin. Kailangan magtulungan tayo bilang mga Pilipino. At importante sa darating na halalan, yung October 20, lumabas po tayo. Pwede naman kayong ma-excuse sa trabaho nyo. Minsan, hindi tayo bumuboto, no? Yun ang problema, no? Pero yung itong mga issue na ito, malaking epekto sa inyo. Nawawalan kayo ng pera, kung may property kayo, nawawalan kayo ng additional $200, malaking bagay yun, di ba? So, kung bumoto kayo, malaking tulong po sa amin. Sana asahan namin supportan nyo. Okay. Thank you very much po, Kuya Nicky, and good luck sa inyo. Thank you. Kasama natin si Rain, isa sa umattend dito sa event na ito. So Rain, anong masasabi mo sa event na ito? I think for me as matagal na sa Canada, it's really time na mag-step up naman po yung mga kababayan natin. So we are here to support all our Filipino kababayan. Nandito ako para kay Manny Bautista, bilang kaibigan at bilang supporter ng Filipino. Parang sabi nga, magkaisa tayo bilang mga Filipino. Let's support our own. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. Good evening. Actually, nandito kami to support the Filipino candidates and especially si Manny Bautista. Kasi si Manny Bautista, I have known Manny Bautista for a long time and I know marami talaga siyang magagawa para sa atin. Not only for us, but for all the Canadians. Kasi siya talaga yung public leader na alam ko na magiging mabuti siyang candidate at the same time maglilingkod talaga siya. And I trust him. Not only Manny, pati yung mga ibang candidates din ng mga Filipino. I will support them. Isa dito sila Manny Bautista at saka si Giselle General. Sila po ay malaking tulong po sa komunidad. So, pangunahin po yung kasi napanawagan na dapat pagkaisahin na para maibigay natin yung representasyon ng racial community doon sa loob ng konseho. So we have hope na magtagumpay sila at suportahan natin para magkaroon tayo ng representasyon sa loob ng konseho at boses ng ating mga kababayan Pilipino. Yun lang po, maraming salamat po. Bakit po kayo nandito sa event ng Katipunan? Ako sumusuporta sa mga kandidato sa mga Pilipino, kaya ating suportahan ang bawat isa sa atin para umangat ang ating estado dito sa Canada. Ang message ko sa kanila sana ngayong eleksyon manalo sila bilang natin mga pambato dito sa Edmonton. Unang-una si Manny Bautista, kalugar din namin dyan sa Millwoods. Dadasal natin na sana manalo sila. Para naman kahit pa paano mayroon tayong boses ng mga Pilipino dito sa Edmonton. Yan lang po. Yeah, okay. Umattend po kami sa Katipunan 2.0 kasi to support Sir Manny Bautista.
And also to support the other candidates too, like Giselle, and Nikki. Bakit niyo po sila sinusuporta? Kasi I believe ang kakayanan ng mga Filipino po na kayang tulungan ng ating mga Filipino community dito sa Edmonton. And we need Filipino leaders in here to represent us. Tumulong sa ating mga, lahat ng ating mga pangangailangan. Una-una, binabati ko si Kuya Manny. Happy birthday. So narito ako para suportahan siya. At kailangan talaga natin ng representante dito sa Edmonton na magiging kamay natin. Kung may mga pangangailangan tayo, meron tayong mga project na kailangang isulong sa city, meron tayong kailangan na tao. Siya yung I think karapat-dapat na tumulong sa atin. Yun lang. Marami ko sinusuportahan. Kanina napanood ko sila. Ngayon ko lang nakita si Bautista, si Nikki. Hindi ko lang sila makilala. Pero natutuwa ko sila sa kanila dahil mga lista sila at may tagapagtanggol mga Pilipino dito sa Edmonton. At least may hahawak sa ating mga Pilipino para magtanggol sa atin. Hindi puro tayo nakatikom ang bunganga. Di ba? Ang tanging kong masasabi, na ganyan ako kanina sa pagkikinig. Kaya natutuwa ako kanina eh.